Soledad, nakikiusap ako sa'yo. Kailangan ko lang talaga ng trabaho. Ma! Ano ginagawa mo po? Pinalalayas ko ang lalaking ito dito sa aking rancho dahil wala akong trabaho na maibibigay sa kanya. Ma, baka naman pong pwede mong tanggapin ulit dito si Tatay Tino. Total, matagal naman siya nagtrabaho sa atin noon, hindi ba? Kilala mo na siya at alam naman natin mapagkakatiwalaan. Sige na, Ma. Siguro naman ngayon hindi siya alis ng walang paalam. Di po ba, Tatay Tino? Oo, ako. Sige na, Ma. Ako na po nakikiusap sa'yo. Balato mo na po siya sa akin. Magpasalamat ka at gusto ka ng anak ko. Hoy, kayo! Bilisan yung trabaho niyo, ha? Sayang ang nabayad ko sa inyo. Puro kayo nakatanga lang dyan. Bilisan niyo! Halika na! Tayo na! Salamat, Mara. Sige po. Tatay, magkita po tayo mamaya. Sige po. Oh, Tay, hindi man lang kayo nagpasabi na uwi kayo rito. Sinubukan ko tawagan ka sa bahay pero ang asawa mo nakasagot eh. Biglaan din kasi ang naging desisyon ko eh. Mara, may sakit ako eh. Ang sabi ng doktor, palala raw ng palala. Kaya naisip ko na iuwi na rito si Martin. Dahil baka dumating pa yung panahon na hindi ko na siya kayang pangalagaan. Tama po ang ginawa niyo, Tay. Mabuti nang nandito si Martin para kahit sa malayo, nasusubaybayan ko siya. Alam niyo, kahapon nung makita ko siya, hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Napakagwapo ng anak ko. Napakagalang at napakabait. Mabuti po ang naging pagpapalaki niyo sa kanya. Tay, marami kong salamat. Natuwa rin siya na makilala ka niya. Magkakang loob ng bata sa'yo. Siguro po, nakilala ko ng puso niya. Siguro. Kung pwede ko nga lang po sana sabihin sa kanyang totoo kung sino ako. Mas mabuti siguro na wag na, Mara. Alam ko naman po yun eh. At natatakot ako kung anong pwedeng gawin sa kanya ni Roman kapag nalaman niya ang totoo. Ay, tay. Ito po para sa buwan ngayon. Ang laki nito, Mara. Ay, para naman po yan sa anak ko eh. Gusto ko pong makapagpatuloy siya ng pag-aaral, lalo na ngayon mag-high school siya. Pero ngayon, lalo tayong dapat na mag-ingat. Walang dapat makaalam ng kaugnayan namin ni Martin. Dapat natin pangalagaan ang kaligtasan niya. Sige pa, tay. Salamat po. Martin! Martin! Lolo, Halika. May maganda balita ako sa'yo. ano po? Papasok ka na sa high school. Talaga po? Oo. Kaya sasama ka sa akin mamaya at mag-e-enroll ka na. Aba, kuya. Mukhang natanggap ka na yata sa trabaho, ah. Oo, Anita. Hello. Paano po yung sakit nyo? Kaya nyo po ba? O, kita mo naman, lakas ng katawan ko. Kayang-kaya kong trabaho sa rancho. Pero kuya, paalala ko lang sa'yo, ha? Hindi basta-basta ang pagpapaaral sa high school. Abay, kahit maliit ang tuition, ang daming gastusin. Nandyan ang pamasahe, mga libro, baon, at kung ano-ano pa mga projects. Kaya nga itong si George ko, huminto na lang. At nagtrabaho na lang sa rancho. Malamang ganyan din ang mangyari kay Martin. Sayang naman yung gagastusin mo. Anita, bukod sa kikitain ko sa pagtatrabaho sa rancho, meron din ako matatanggap na kaunting pensyon.
Gagamitin ko yun sa negosyo. Kaya kayang-kaya kong pag-aralin ito si Martin. Maraming salamat po talaga, Lo. Gusto ko po talaga makapagtapos ng pag-aaral eh. Hayaan nyo, Lo. Pag ako naman po nakapagtapos, kayo naman po yung pagtatrabahuan ko. Salamat po talaga, Lo, ha? Sige. May pumunta sa site. Pinagbabawalan tayo sa pagputol ng mga puno. Wala raw tayong permit. Akala ko ba inayos na ni Governor ang lahat ng ito? Yun ang alam ko. Bago po kasi yung head ng DNR, kaya lalong nagipit. Palagay ko, gusto lang humingi. Roman, ayusin mo ang problemang ito, ha? Huwag kayo mag-alala, Mama. Maayos yan. Siya nga pala, Roman, may hindi raw maipaliwanag na withdrawal sa account ni Mara. Mukhang matagal na siyang may ini-issue ng cheque na hindi natin alam kung sino. May alam ka ba tungkol dito? Ma? Attorney? Roman, kakain na. Mara. Kanina napupunta yung mga checking inisyuhan mo. May mga pera nawawala sa mga accounts na walang paliwanag. Saan mo dinadala ang pera? Sa isang charity na sinusuportahan ko. Wala naman sigurong masama kung magbigay ako sa charity, hindi ba? Mara, sa susunod kasi, lagi kang hihingi ng resibo nang maging malinaw ang lahat. Okay? Opo, ma. Attorney, nakahanda ng pagkain, saluhan mo kami. Opo, Okay? salamat po. Sige na. Halina kayo, sunod na kayo. Serafin. Gusto kong malaman kung saan napupunta yung mga checking ini-issuehan ni Mara. I'm sorry po, pero confidential po kasi mga files na yon. Hindi po namin basta-basta maire-release yun without the consent of Mrs. Valencia. Miss Langman, hindi mo naiintindihan. Nagtatrabaho ako para sa Rancho Paradiso. Ang pinakamalaking kliyente ng bangko ninyo. At ang boss ko ay si Mr. Valencia na humihingi ng pabor sa inyo. At kung sakali maibigay niyo sa amin ng impormasyong kinakailangan namin. Malaking bagay yun para kay Mr. Valencia. Yung matulungan ko siya. Sige po, sandali lang po at i-check ko yung files ng mga cheque. Nandito na yung pangalan ng nag-encash ng cheque.